lahat may insertions. Binusog ni Marcos. Ngayon, if you go against Marcos, kaya nga feeling ko, itong si Katunin, nung nilabas niya yung ni Lisa, yung kanyang immaculate insertion, diba, bakit out of the blue, itong si Katunin, inatake si Risa Ontiveros. Hindi naman inaatake ni Risa Ontiveros si BBM. Why out of the blue? Eh, di ba kasi si Risa ang parang head ngayon ng kakamping eh. So parang inwelyuhan na ng BBM admin si Risa na Do not dare. Do not dare. Parang warning shot, di ba? Parang warning shot. Di ba after nung ni Katunin, parang wala na. Diba? Hindi. Kaya ito lahat sa Kongreso, may insertions yan. Kaya hindi sila makapalag kay BBM. Kasi alam lahat ni BBM mga pinagagawa nila. Papayagan ko ang inyong orgy ng insertions. Basta, huwag kayong sisigaw. Huwag niyo kong pakikialaman sa aking sariling insertion. Eh si Digong, nakialam. True. Tinapon sa dahig. Huwag kayong sisigaw ng Marcos lang. Kailangan parating yung idadawit si Sara. Oo. Kailangan. Actually, gano'n na nga yung sigaw nila, Marcos Duterte resign. Pero, pagka ini-interview sila sa TV, ang sinasabi nila, well, agree kami na wala namang matibay na ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos, hindi sila sure. Pero kay Inday Sara, sure na sila. Ganun yung sinasabi nila ngayon sa interview. Ganun yung interview ng Akbayan eh. Pag ikaw ay nagbigay ng oportunidad para magkaroon ng nakawan, at ikaw ay nasa posisyon para pigilan iyon pero hindi mo pinigilan, that is also corruption. It is not the campaign politics that is the problem. The problem really is yung mga taong may kakamping politics daw, pero they actually act like Bongbong Marcos. Noong 2022, when they started this kakamping movement, alam mo, isa sa mga amazing na nila, yung how they, how they try to put together youngsters na mag-volunteer. They were able to capture the volunteerism spirit ng mga naniniwala sa kakamping movement eh. Kaya marami sila mga volunteers talaga. And I remember, 'di ba nga ang nila, ang comms ng mga pinks niyan, panay volunteer. Which one of the reasons din kung bakit mukha silang tanga, kasi iba-iba yung wala silang single messaging, ganyan. Pero sobrang dami talaga nag-volunteer na mga creatives, ganyan, mga tao na nag-iisip kung paano gumawa ng campaign material para kay Mama Leni, ganyan. Hindi nga lang talaga siya work ng maayos kasi nga parang siguro dahil libre. Hindi sila nagbayad ng PR, hindi sila ganyan. So, ang pangit naging ang pangit naging produkto kasi pinaghadugan nila si Mama Leni, ganyan. However, marami talagang nag-volunteer, yung maraming gumawa ng jingle. Diba, ang dami nga songs ni Mama Leni noong 2016, 2022. Diba, ang daming mga kanta na mga... Pero the thing is, they were just used. They were just used. Okay? Mm-hmm. That is the problem. Na, sinabi ko na nga, diba, parang ito karamihan ng mga politiko na nangangako na sila ang mag-aano sa kabataan, ganyan, paglalaban nila ang kabataan, ang kailangan ng kabataan. Bakla, you are already batch 18 ng kabataang pinangakuan niya. Sa tingin nyo ba, hindi kami naging kabataan? At ito mga Correct! Hindi ba? Ito kasi si Digong, hindi siya nangangako sa kabataan, nangangako siya sa mga taong nagtatrabaho. Para buhayin yung mga pamilya nila na papangako sa inyo na yung mga anak ninyo hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng drugs, hindi ma-hold up ng gabi, hindi magaganyan. That's it. Wala na siya ipapangako sa kabataan. Diba? Kasi the goal is to actually create a safe condition for them. It's not really to give you what you want. It's just gonna make you like, I'm not gonna give you what you want, but I'm gonna give you a safe environment for you to pursue what you want. That's it. That's a minimal condition. Okay. Now, ito kasi sila, itong mga kakamping politics, they promise a lot to. Kaya nga sila kaya nga
multi-sectoral yung kanilang eksena eh. Alam mo yung Oo. yung kanilang eksena multi-sectoral. Ang dami nilang papangakuan, o ikaw mga bakla, ibibigay namin to. O ikaw kayo mga religious group, ibibigay namin to. Bakla, ang dami yung gustong gawin sa buhay. Ang dami yung gustong patunayan. Simple And you lang. cannot deliver. You cannot deliver. Simple lang, bakla. Lahat ng tao gustong maglakad sa daan nang hindi sila ma-hold up. Bakla ka man, pari ka man, anti-bakla ka man, kahit adik ka man, gusto mo pag maglakad ng daan, hindi ka ma-hold up. Gusto mo na pag kukuha ka ng business license, gusto mo mabilis. Wala na, that's it. Kaya nga sabi ko, you don't need to overpromise as a politician. Give the minimal condition for people to pursue what they want on their own terms. That's it. The real problem of the Philippines is really slow service, slow this. Bakla madiskarte mga Pilipino. Diyos kung hindi ba diskarte yung mga Pilipino, baka lahat tayo dito nagpatiwakal na, no? Dahil sa kondisyon ng ating bansa. Just give them the minimum, just give them the minimal conditions for them to pursue their own career. Kaso, ang dami gusto patunayan ng iba, kailangan baguhin ang moralidad, kailangan ng baguhin ang ganito. Baka wala kami pakialam dyan. Okay? We want a safe, the maximally safe environment for everyone to thrive according to their own terms. Wala na akong pakialam what your term is for thriving, basta it's safe, sane, di ba? It must be safe, sane, and consensual. Yan lang ang minimal condition, safe, sane, and consensual. Pero when we look at the campaigns, how many of their influencers nag-espouse to ng campaign politics, how many of these influencers suddenly mababalitaan mo, ay bakla ng rape, bakla nagpapakubad ng lalaki, darling, para kang gumawa ng endorser na hindi naman ginagamit yung produkto mo. Oo. And alam to lahat ng marketing. Pag nakita yung endorser mo, hindi ginagamit yung produkto mo, bakla, that's your product will definitely, di ba? Yung mga sa advertising dito, di ba tama ako? Kaya parating may clause dyan na kailangan, hindi ka makikita, pag nag-endorse ka, hindi ka dapat kailanman makikita gumagamit ng produkto mo. Diba? Kaya nga si Chris Aquino meron dati documentary na pag binuksan mo yung kanyang pantry, makikita mo yung mga yung ini-endorse lang niya yung nandun kasi hindi siya pwedeng makita gumagamit ng ibang produkto. Hindi ba? So ganun ang eksena ng buhay. Kita mo itong Damn It Bagaan. Another kakamping who like to represent being a kakamping. At look at how he is. Hindi ba? Parang Bex, yan eh. It doesn't fit what is advertised. True. Ayan. Anyway, teka, anong tawag dito? Alam mo na ba yung nangyari today? Yesterday? Yesterday, yung nasuspend si Kiko Barsaga? Yeah. So, nakita mo na, di ba, yung mga anti-Marcos bumoto para suspindihin ang pinaka-vocal na anti-Marcos sa Kongreso. So, that's it. Alam mo, ang isang nakakaloka doon, grabe ka solid ang House of Representatives. As in, we really need to do something sa House of Representatives. The problem is there. Ang problema nasa House of Representatives. Grabe yung sobrang united nila na it's not supposed to be united. The House of Representatives is a house divided. Hindi yan dapat nagkakaisa. Hindi yan dapat nagkakaisa, sa totoo lang. Pero nakakatakot, the trend in the House of Representatives is to really this behavior is something that should be should be inquired upon. Bakit ganyan ang voting pattern diyan? Because lahat may insertions. Exactly. Lahat may insertions. Binusog ni Marcos. Ngayon, if you go against Marcos, kaya nga feeling ko, itong si Catherine, nung nilabas niya yung ni Risa, yung kanyang immaculate insertion. Diba, bakit out of the blue, itong si Catherine, inatake si Risa Ontiveros. Hindi naman inaatake ni Risa Ontiveros si BBM.
why out of the blue? Eh, di ba kasi si Risa ang ang parang head ngayon ng Kakamping eh. So Mm. parang inwelyuhan na ng BBM admin si Risa na Oo. Oo. huwag kang pumunta. Do not dare. Oo, Do not dare. Mm. Do Ginanon not- na yun eh, parang warning shot, di ba? Parang warning shot. Di ba after nung ni Katunin, parang wala na. Oo, wala. So parang nagkaroon na ng, hindi naman, okay na, hindi kami sisigaw ng Marcos resign. Bubunutin ko yung tinggil mo, ganyan. Diba? Hindi, Kasi kasi bubunutin ko. naalala ko, nung nilalabas yung kay Romualdez, yung ganyan, baka may nagpapadala sa akin na, ito yung mga naging insertion ni Lenny nung congresswoman siya. Ako naman parang, anong point? So parang feeling ko, binibaitan. Ewan ko kung may natatanggap ng ganyan. Siguro binibaitan ka ng kabila. Binibaitan tayo nung LBM group na, na maglabas against the Kakamping in order for them to be, na ganyan. Ako talagang nilabas ko. Ano pakialam ko dyan? Because that was a very, very long time ago. Yeah. Pero the thing is, ang issue ngayon is kayo. So, bakit So, feeling ko talaga itong si Ate Risa, kinwelyohan. Hindi ba kasi biglang. Kasi ito nga itong si Ate Risa, di ba nga, ang dami-dami rin itong insertions. Yung insertions niya, di man lang nabinigyan si Momo. So, talagang obvious na para lang sa niya yun. Sa sariling plano lang niya. Immaculate lang yun, immaculate. So, parang, ang eksena niya is, she is, kaya ito lahat sa Kongreso, may insertions yan. Kaya hindi sila makapalag kay BBM. Kasi alam lahat ni BBM mga pinagagawa nila. Kasi nga, di ba, yan ang quid pro quo. Papayagan ko ang inyong mga papayagan ko ang inyong orgy ng insertions. Basta, huwag kayong sisigaw. Huwag niyo kong pakikialaman sa aking sariling insertion. Di ba? Yan ang quid pro quo. Si Digong nakialam. True. Tinapon sa dahig. Hindi ba kayo na bakit, ha? Bakit sino ninyo na? Or, siguro, ang quid pro quo, huwag kayong sisigaw ng Marcos lang. Kailangan parating yung idadawit si Sara. Oo. Kailangan. Actually, gano'n na nga yung sigaw nila, Marcos Duterte resign. Pero, pagka ini-interview sila sa TV, ang sinasabi nila, well, agree kami na wala namang matibay na ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Kay Bongbong Marcos, hindi sila sure. Pero kay Inday Sara, sure na sila. Ganun yung sinasabi nila ngayon sa interview. Ganun yung interview ng Akbayan eh. Na, hindi, okay lang rin naman sa amin kung merong Marcos resign, ganyan-ganyan. Pero kasi wala pang ebidensyang matibay daw against Bongbong Marcos. Hindi ko alam what they call the the signing of the GAA with billions of pesos in insertion, which accommodated the flood control projects, the substandard and the ghost project, ay hindi proof ng facilitation ng corruption ng Marcos administration. Diyos ko, kung talagang ayaw na ni Bongbong Marcos na magkaroon ng korupsyon, hindi siya dapat nagbigay ng space. And when we talk about committing a crime, ang pagkukumit po ng crime, lalo na pagdating sa gobyerno, ay hindi lamang yung positive act, hindi lang yung pagnanakaw. Pag ikaw ay nagbigay ng oportunidad para magkaroon ng nakawan, at ikaw ay nasa posisyon para pigilan iyon pero hindi mo pinigilan, that is also corruption. Gagamitin ng admin yung allocable at non-allocable pork barrel sa impeachment ni VP Sara sa 2026. Ayan. Narinig mo naman na yung plano nila na pagpa-file ng impeachment sa 2026. Ano masasabi mo dyan? I think it's going to be an uphill battle. So, magpa-file ka sa 2026. Kailangan magpa-file. Magpa-file ka na, ipa-file mo na naman ng February. So, ibig sabihin, kailangan mo na insertions. Kailangan mo bigyan yung mga Congress ulit, $500 billion uli yung insertions ngayon na 2026 na budget. Nakapag-insert na sila. So, there you have it. So, hindi to titigil.
Sa totoo lang, hindi to titigil. And, wala. Mukhang tayo, doomed to tayo. Hanggat hindi natin nararanasan ang gutom, siguro baka walang walang kikinis. All our economic numbers all our economic numbers are not giving. Alam mo, for me, I really feel na, let BBM finish this term. I think the Filipino people needs to experience a rude awakening. Oo. A rude awakening. Oo. Wala pa hindi pa dun sa rude awakening kasi nga iniisip pa nila na may 2028 naman. Let him finish. Let him finish until 2028. Tingnan natin kung what kind of country the Philippines will be in 2028. Baka you cannot yung makikita mo nga the entire trajectory is already going down. It's unsalvageable. Kailangan mo ng milagro. Kailangan mo ng milagro ng lahat ng uri ng Diyos. Mula kay Zeus hanggang kay Hesus Kristo. In order to reverse everything. Binigay ko na sa inyo yung economic tourism data. Ewan ko nakita niyo yung bago kong pinrost, yung Cambodia versus Philippines ng October 2020. Oo. Baka we are now struggling in order to beat Cambodia. Look, before we sit comfortably above Vietnam in terms of economy. And then nalagtasan tayo ng Vietnam. And then we are trying our best to beat Vietnam, to actually now try to catch up with Vietnam. Hindi na natin magawa because a lot of failed policies. So now we are depending on tourism. Okay na di ba? Okay na. Maganda yung momentum. One of the brilliant outputs of the Pinoy administration was it's more fun in the Philippines. Parang it invigorated the tourism industry. Mind you tsaka pa ang infrastructure nun. Pero the tourism was like going up. Now, all of a sudden, we found ourselves struggling to beat Cambodia in tourism. How did this happen? And tourism is the only industry that you are actually very competitive. Service. You don't have any industry anymore that you are that competitive. Kasi lahat ng competitive industries exports, nalalagpasan na because of Bongbong Marcos. Look at your banana industry. Bakla wala nang gustong kumain ng banana mo. Oo, Cambodia na. Saging ng Cambodia mas maliit, ngunit mas hinahanap-hanap ng mga Chinese. Durian mo? Thailand and Indonesia. Cambodia. Oh, Cambodia. Indonesia. Bakla yung dalawang industry na competitive ka dahil masarap naman talaga yung prutas mo, nalagpasan ka na. May mga nagsasara ka ng mga farms. Di ba yung isa sa mga pinakamalaki exporter ng banana nagsara under BBM? Because the 5,500 employees 5,500 employees. 5,500. And then, your tourism industry is now struggling to beat Cambodia. So, everything is going down. Okay? You might have fluctuations in the middle, but the trajectory of the Philippines is really going down. Pero the thing kasi, I think a lot of Filipinos ay may fatigue, no? Na parang, bakit tayo magre-revolusyon? Pwede naman natin hintayin ng 2028. So, kaya ako, it's okay. Ako, okay na. Sige, parang, yeah, sure, go ahead. Wait until 2028. Actually, wala ka rin namang magagawa ngayon. Kung pumalit ka kay Bongbong Marcos, you cannot reverse this trend. You need a massive shake-up. You need a massive, ina ninyo lahat, gumising kayo. Tak, tak, tak. And the only thing that could do that is for the entire thing to crash.